Ay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Good morning, South Central Mindanao, North Cotabato, Kidapawan City. So, palang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ganun din sa ating mga kapatiran na nasa Visayas, Luzon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Yan, magandang umaga. Ngayon ay araw ng Sabado, May 18, 2026. Welcome po sa ating programang Ang Tanging Diyos. Programang ito ay hatid po sa ating mga kapatiran na si Kapatid Alma and Primitivo Garino. Ganun din po si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Good morning po mga kaibigan. Ngayong umaga, huwag niyo po kalitaan. Ay bahagi po ang ating video. Marami-rami din po ang makakita po sa ating mga pangangaral ng salita ng Diyos. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat ng mga OFW na nasa ibayong dagat. Saan man kayo sa mundong ibabaw. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan at manatili po tayong manalangin sa ating pong may kapal. At po, yan lang po ang sandata po natin sa ating mga kanya-kanyang gawain po. Sana po kayo na mga OFW na malayo sa inyong pamilya. Kaibigan kapatid, ngayong umaga ang ating pong pag-aralan po ay masumpungan sa Galatians 6:9. Ito po ang sinabi, and let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Mga kaibigan, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kundi tayo susuko. Mga kaibigan, ngayong umaga po, ang ating pag-aralan po mga kaibigan kapatid ay huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Mga kaibigan, ninais po ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay magpatuloy sa paggawa ng kabutihan at lalo na po sa kanyang mga utos. Huwag ho tayo panghinaan ng kalooban kundi bagkos magpatuloy tayo at magsikap po tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Mga kaibigan, ngunit ang banal na kasulatan po ay hayag na nagtuturo po sa atin patungkol sa paggawa ng mabuti na dapat huwag tayong panghinaan mga kaibigan o hindi po tayo manglugay-pay. Bakit sinabi pong hindi po huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Bigyan natin ng kasagutan ngayong umaga. 3 punto lang po ang pag-aralan po natin sa umagang ito. Una po, bakit sinabi po na hindi po pwede tayong mapagod sa paggawa ng mabuti? Sapagkat una po mga kaibigan, unang punto, mag-aani po tayo kung hindi tayo mapapagod. Mga kaibigan, ibig sabihin, bawal na bawal talagang mapagod o huminto sa paggawa ng mabuti sa ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo ay di mapapagod at tayo magpatuloy sa paggawa, sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Mga kaibigan, bakit hindi ho tayo mapagod sa paggawa ng mabuti at kasama po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo? Lahat ng bagay kayang-kaya na po natin gawin sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Bakit hindi tayo mapagod sa paggawa ng mabuti? Hindi tayo pwedeng mapagod sa paggawa. Binabalik-balik lang po ito. Kaya hindi po, lahat po magagawa po natin sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Siyempre po mga kaibigan, hindi po tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Ayon sa Galatians 6:9, kaya sabi niya, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung di tayo susuko. Sabihin, lahat po ng gumagawa ng kabutihan, may aanihin po. May aanihin po pagdating ng panahon. May makukuha po tayo kung hindi po tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya patuloy lang po sa paggawa ng kabutihan. Huwag manghina sa paggawa sapagkat sinabi ni Pablo sa Roma 8:28, sabi niya, alam nating lahat ng bagay ang gumagawa ng Diyos para sa mabuti sa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ibig sabihin, lahat po na pangyayari sa ating buhay, talagang gumagawa ang Diyos ng paraan na tayo po ay
manatili nakatayo at magpatuloy at hindi po tayo mapapagod. Pagkat may kadahilanan po kung bakit nangyayari ito sa ating buhay, sapagkat ayon nga sa sabi ni Pablo, ayon sa nais ng ating Panginoon kung bakit tayo tinawag. Kaya kung pangalawang punto po mga kaibigan, bakit hindi tayo mapagod sa paggawa ng buti upang maibahagi po natin ang kanyang salita sa lahat ng sangkatauhan. Ibig sabihin upang maipangaral po natin ang kanyang salita. Kaya bawal na bawal po tayo panghinaan ng loob. Kundi, tuloy po tayo upang maipangaral po natin ang kanyang salita. Ayon pa sa Roma 1:16, kailangan tayo magpatuloy sa pagbahagi ng kanyang salita. Ito ang sinabi ni Pablo sa Roma 1:16. Hindi ko ikakahiya ang magandang balita sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din naman sa mga Grego. Mga kaibigan, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko ikahiya ang salita ng Diyos at ito'y kaligtasan ng mga lahat ng tao sa mga Hudyo, gayon din naman sa mga Grego. Ganon din sa atin po mga kaibigan. Kaya hindi po tayo mahihiya sa pangangaral ng kanyang salita. Kaya bahagi po natin at syempre po mga kaibigan, follow po natin ating YouTube channel na Kuya Elmer TV. Din sa ang tanging daan. Bakit hindi po tayo panghinaan ng pagsasagawa ng mabuti mga kaibigan, sapagkat kinakailangan po natin maibahagi ang kanyang salita. Siyempre po, para maibahagi po ang kanyang salita, tayo po ay humayo sa buong mundo. Sa Great Commission, ito po ang sinabi, humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng tao sa bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Sabihin, habang tayo humahayo, habang tayo nangangaral ng salita, ang kasama natin ang ating Panginoon. Lagi natin kasama ating Panginoon. Niya, ako'y kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Sabihin, sa oras na ito, kasama natin ang Panginoon. Siya po ang nagtuturo po sa atin kung paano sabihin, kung paano ipangaral ang kanyang salita. Siyempre po mga kaibigan, upang patuloy may ibahagi ang kanyang salita, kinakailangan po natin sundin ang kanyang utos. Ayon sa Juan 14:15-16, sinabi niya sa 15, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 16, dadalangin ako ng Ama, sabi niya, upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama ninyo. Sabihin mo sa Kristo, ibig ninyo ako, tuparin ninyo aking mga utos. At siyempre, dalangin niya sa bayan. At siyempre, palagi siyang magiging, magiging kasama po natin. Pangwakas na punto po mga kaibigan, ito kung bakit hindi po pwede tayong mapagod sa pangangaral ng kanyang salita sapagkat tatanggapin po natin ang buhay na walang hanggan. Tatanggapin po natin ang buhay na walang hanggan na kanyang siya saad sa atin po mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, buhay na walang hanggan. Matthew 7, buhay na walang hanggan ang ibigay niya sa mga tao magputuloy sa paggawa ng mabuti. Naghahangad ng karangalan, dalakilain ng kawalang kamatayan. Buhay na walang hanggan ang kanyang inihanda para po sa atin sa lahat ng nagpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Sabihin po, aani po tayo ng gantimpala. Sa unang Korinto 15:58, kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Huwag matinag, maging masipag at maging masipag palagi sa paglingkod ng Panginoon dahil alam ninyo na tatanggap kayo ng buhay na walang hanggan. Ayan, mga kaibigan. So, kailangan magpatuloy tayo sa pagpangaral at huwag tayo matinag anumang uri ng mga darating na mga problema sa atin. Kailangan manatili tayo sapagkat may aani tayo ng buhay na walang hanggan pag hindi po tayo kung tayo po ay magpatuloy. At siyempre, magtiis tayo hanggang katapusan para po tatanggap po tayo
ng kaligtasan. Yan. Mateo 24:13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kung tayo manatili hanggang wakas, maliligtas po tayo mga kaibigan. Kapatid, kaibigan, kumusta po ang ating buhay? Tayo ba ay napapagod na sa paggawa ng mabuti? Sabi ng banal na kasulatan, hindi po pwedeng tayo pang hinaan, kundi magpatuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan. Yan, maraming salamat po mga kaibigan. Sana may napulot kayong aral sa umagang ito. Siguro po maraming salamat din po sa ating mga butihing sponsors na patuloy na tumutulong po sa gawain ng Panginoon, Alma and Primitivo Garino. Ganon din si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Shoutout sa lahat ng manunood at nagsishare ng ating video at pagpalain po kayo ng ating po may kapal hanggang sa susunod na pagpapalala. Maraming salamat. Inyong napakinggan ang programang Ang Aming Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Jesus, tanging daan.